ng mga gumigising every Sunday. Yung unang klase ng tao, yung mga excited kasi Sunday na. Pangalawa, yung mga gumising kasi ginising ng nanay. No? Kasi sarap na tulog ng Sunday, di ba? Sino dito yung ginising ng nanay lang, napilitan or napilitan nagising ng asawa? Or excited umaten ng Sunday? Yeah. Excited naman tayo lahat ng Sunday, no? Siguro, lahat po tayo tumayo, no? Alam niyo po yung faith para daw siyang alarm clock, no? Ang faith parang alarm clock, lahat po tayo tumayo, no? Ang faith para daw pong alarm clock, no? Kapag hindi mo daw siya pinansin yung faith, malilate ka sa blessing. Tama ba? And this time, we want to recognize yung Holy Spirit to start the program kasi we believe in faith that God will restore everything na iniisip natin. Iba-iba yung reason natin pa tayo pumunta dito, no? Pero alam natin, we have the same God, we have the same purpose, purihin ang Diyos ngayong araw na to. Sige po, at lahat po tayo tumayo at pumikit and let's pray. Lord, thank you once again, Lord, for this morning na binigay niyo para sa amin. Maraming salamat po. Ligtas kami. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan nitong araw, mga pag-ulan. Lord, yung pag-iingat niyo ay nangyari para sa amin. Lord, maraming salamat po. Sa amin, sa iba na hindi naapektuhan ng baha, ng ulan, maaaring hindi namin ito napansin. But Lord, if we consider yung ibang mga napahamak, marami na nasirang mga tahanan, marami mga property na nasira, Lord, mabigat na bagay yun, Lord. Kaya Lord, thankful kami, Lord, kasi kahit pa paano, Lord, iningatan niyo po kami. Lord, thank you so much sa lahat ng mga bagay na binigay niyo sa amin, sa mga pagkapalang natanggap namin, sa mga prayer na tinugon niyo sa amin. Sometimes, we feel na hindi kami deserving, Lord. Lord, nagpapasalamat kami kasi yung pag-iingat nyo, wala siyang condition. Kaya Lord, thank you so much, Lord. And dalangin po namin, Lord, as we give you the best worship, as we listen to the word, lumalapit kami sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Lord. Sa mga bagay, Lord, na mga nagawa namin, sa mga inisip namin, linisin niyo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, sa paglapit namin yung araw na to at magpuri para sa inyo. Linisin niyo po yung mga puso namin. Kung may mga nasabi man kami hindi maganda, may mga naisip man kami sa kapwa namin, sa mga intentional at sa mga bagay na paulit-ulit namin ginagawa, na hirap kami tanggalin, Lord. Panginoon ko, humingi kami ng tawad. At dalangin po namin, Lord, ngayong araw na to, kayo po ang siyang kumilos sa mga puso namin. Bigyan niyo po kami ng bukas na isip, tenga. Bigyan niyo rin po kami, Lord, ng mga pangunawa, mas malalim na pangunawa sa mga bagay na gustong ituro para sa amin, sa mga bagay na gustong ipagawa niyo sa amin. And Lord, yung mga panalangin namin hanggang ngayon di pa natutugon. Lord, turuan niyo po kami palakasin ang aming pananampalataya, Lord. At maniwala na with your own timeline, alam po namin darating ito. Kaya Lord, bago pa ito mangyari, turuan niyo po yung puso namin magpasalamat. And Lord, we believe ngayong araw na ito, Lord God, na kumikilos na kayo sa lahat ng mga pinagpanalangin namin. And Lord, we entrust you, we honor you, and we ask the Holy Spirit na i-guide kami sa pagpuri para sa inyo. Lord, ibuhos niyo po, Lord God, yung mga angels yung ngayong araw na ito, Lord God. Samahan kami para purihin ang salita niyo, ang pangalan niyo. And Lord, pinagpapanalangin rin po namin lahat ng mga tatayo pa dito, Lord, i-bless niyo po sila. Kanino po, Lord God, kung paano binibless yung mga magsasalita dito, magpupuri, maglilid sa amin. Lord, i-bless niyo rin po ang bawat isa sa amin, Lord, na sa ganun gamitin niyo po kami para maging pagpapala rin sa iba. Kaya Lord, turuan niyo po yung mga puso namin, ang buong katawan namin, ang pag-iisip namin, mag-focus para purihin kayo. Because you deserve all the blessing, all the praises and glory ngayong araw to sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, good morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Lord? Ayan, so in relating po sa ating team, sa ating pong pag-enter sa praise and worship kay Lord, nawa i-open po natin ang ating mga puso at isipan and i-stir up po natin yung ating desire sa ating puso to know more of God and to truly worship Him with all our might. Amen po ba? Kaya po, can we offer our best clap offering sa ating Lord? At purihin na, Lord, we worship you, Panginoon, and we come to you, Panginoon, sa umagang ito. May you renew our hearts and our minds, Panginoon, as we listen, Panginoon, sa inyong word po mamaya. Purihin natin ang ating Lord. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Ooh. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who am I in heaven but you? There's nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever, forever. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We sing, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, God. Holy, holy, Oh, holy, holy. you are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. So, we offer you, Lord, our praises, Panginoon. Our worship, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo po sa umagang ito. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar in you. Your spirit lifts me up, and the power of your love. My eyes, let me see your face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renewed my mind, and as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, draw me to your side, and
I'll wait. I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your glory, Lord. I will never be the same again. I will never return. I crossed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. Fall like fire, fall like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. So I cry, holy, holy, holy God, how awesome is your name. Holy, holy, holy God, how majestic is your reign. Minsan pa, we cry, holy, holy, holy God, how awesome is your name. Holy, holy, holy God, how majestic is your reign, and I am changed in the presence of the holy God. We worship you, Lord. You are holy in this place. Purihin ka po, Panginoon. Yan. Parang nabitin ako. Parang kayo rin nabitin, no? Kasi nakatayo pa rin kayo. Parang nabitin ako. Feeling ko kulang yung ano, no? Pero, ang isa sa mga pinakamasarap na portion ng Sunday worship talaga yung pagpuri at pag-awit. Ramdam na ramdam natin. Ito yung pinaka-safest place na maibigay natin yung emotion natin para kay Lord. Tama ba? Yan. Amen. Before tayo pumunta dun sa next portion ng ating ng service, gusto ko lang muna i-recognize kasi meron tayong mga bisita ngayong araw na to. No? And every time na may bisita tayo, galak na galak ang Diyos kasi may makakarinig ulit ng salita niya. No? So, okay lang po ba pag tinawag natin yung name, taas lang na kamay para makita lang namin anong itsura ng bagong bisita. No? Huwag po kayo mahiya. No? Unahin ko na po tawagin si Miss Jorel Borge. Sino po yun? Ayun. Kita niyo po, yun. Ang pogi ni Kuya, no? Yan. Thank you. Sino po nag-invite kay Sir Jorel? Siyempre si Kuya, siguro to, sila Kuya Borge. Sila. Ayan, si Kuya. Anyway, sino pa? Si Miss Pam Mercado. Ayun. Siya pala. Si Kuya, Anyway, welcome po sa CCC at kung wala pa kayo natin na church, no? Free na pumunta kayo dito every Sunday, no? At isipin nyo para na siyang bahay. Sige po, no? Before po tayo magkamayan, tingin kayo sa kaliwa, sa kanan, no? Ngitian natin sila. Yan.
Baka wala pang nagbigay ng magandang ngiti sa kanila ngayong araw na to. Ikaw pa lang yung unang magbibigay ng ngiti. No? Sige po, lahat po tayo tumayo at magkamain, i-express natin no, kung gaano natin namiss ang bawat isa. The love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Hello, hello. Yan, alam ko naman na sabik kayo sa bawat isa at hindi mawari. Talagang ano eh, no? Ang sarap kamaya, no? Pag nakita mo talaga yung matagal mo nang di nakita, no? So, parang ano, pwede natin ipagpatuloy ang ating kamayan after ng service. Yan, pwede na po tayong mupo, no? Yan. Alam ko ito yung inaantay natin, no? Yung iba sa inyo siguro excited. Ano kaya yung maririnig ko ngayong araw na to? Ano kaya yung pwedeng sabihin sa akin ng Diyos? No? Pero I want to tell something. Nag-English pa kasi ako, dapat Tagalog na lang. So, may sabihin lang po ako sa inyo, no? Pakilala ko lang po sa inyo ang ating tagapagsalita ngayon. No? Baka lang wala kayong idea sa tagapagsalita natin kung gaano siya kahusay, no? Yung speaker po natin ngayong araw na to, graduate po siya ng Bachelor of Christian Ministries, major in Pastoral Leadership. Yan. Sa Bethel Bible School. So, talagang inaral niya po ang Biblia para ituro sa atin. No? And definitely, alam ko, nag-aaral pa rin naman. Yung mga pastors naman, patuloy yan nag-aaral. Hindi naman natatapos yung pag-aaral niya sa school. Pero alam niyo po yung background nito, isa po siyang mahusay na artist. Magaling siyang mag-drawing. No? Performer din po siya. Hindi lang drawing, marami pang mga ibang ano. And alam mo po yun, kung gaano ka-talented yung mga pastor natin, kaya minsan ang taas ang pagtingin ko sa mga pastor kasi minsan yung mga talents at saka yung talents and yung kaya nilang gamitin para sa sarili nila, give up nila yon para ibigay para sa Lord, di ba? And yung magiging tagapagsalita natin, siya po ay pastor ng ating daughter church sa CCC Santa Cruz. So, hindi na po natin papatagalin pa, pinatagal ko kasi, no? Walang iba kundi ang ating Pastor JP Halya. Ayan, thank you po Kuya Jeff. Ayan, so, don't worry, wala po akong special number kasi nabanggit ni Kuya Jeff, talented daw. Ayan. Pero magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, so tayo po ay nasa buwan na ng Agosto. Ayan, so biro nila sumisilip na daw po si Jose Marichan sa mga screens niya sa cellphone. Ayan, ilang linggo na lang po magbabatian na po tayo ng Merry Christmas. Ayan, so pero sige po, bago po tayo magpatuloy, ayan, so tayo po muna ay manalangin sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay po na napakabuti mo, Panginoon, napakadakila mo, Panginoon, at karapat-dapat kang sambahin at papurihan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, aming dalangin, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita.
Nang sa gayon, Lord, katulad ng aming tema sa buwan na ito, Panginoon, ay mas mapalalim pa yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, matupad yung mga plano mo para sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon, sa gabay ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, na sumasa amin. Bigyan mo kami, Lord, ng dunong na sa inyo lamang po nang gagaling. Nang sa gayon ay maunawaan namin ang inyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Nang sa gayon kami ay makatagpo ng paglilinis, pagbabago at paglago mula sa iyo, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. So muli po, welcome po sa ating mga bisita dito po sa ating simbahan. So ngayong buwan ng Agosto, ito po yung naiatas po sa atin na tema na ipinalangin po ni Pastor Ayi para po sa ating simbahan. So pwede po ba sabay-sabay po nating basahin? 1, 2, 3, go! Depth in Christ, why deep faith matters and why it can't wait. Ayan, so medyo malalim po yung ating pong tema sa buwan po na ito. So malalim na pananampalataya kay Kristo or pagiging malalim kay Kristo. Bakit daw po mahalaga na meron tayong malalim na pananampalataya at bakit hindi ito dapat makapaghintay? Ayun, so hayaan niyo pong simulan ko po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon sa isa pong simple illustration. Ayun, so alam ko po nagamit ko na po itong illustration na ito sa mga preachings po natin. Ayan, so sabi po nila, yung mga nagtutroso po, noong mga nakaraang buwan po, dumaan po tayo sa maraming bagyo. Ayan, halos may magkakataon po 3 bagyo sabay-sabay na nasa loob po ng ating bansa. At ang sinasabi po nila, isa po sa mga mahalaga pong protection natin against po sa mga bagyo ay yung mga puno o yung mga kakahuyan. Ayan, so kaya po kung familiar po tayo sa Sierra Madre, di po ba sa bandang eastern side po ng Philippines, katapat po ng Pacific Ocean, yun po yung sumasalo ng mga hagupit po ng malalakas na hangin dulot ng bagyo. Ayan, so yung mga nagtutroso daw po, ang ginagawa daw po nila, sabi po nila, yung pinaka-perpekto daw po na kahoy, natatagpuan daw po nila sa pinaka-matatarik na parte ng bundok. Ayun, kasi po sa mga matatarik na parte ng bundok, ayun, syempre po matarik, so ibig sabihin po slopey, prone po mag-landslide. Ayun. So yung mga tanim daw po na puno doon, siyempre po kapag bumagyo, ang tendency po kapag mababaw lang yung kanilang ugat, mabilis po silang mabuwal kapag meron pong malakas na bagyo. Kaya sabi po ng mga nagtotroso, yun daw po yung perpektong lugar para pagtaniman ng mga puno. Kasi yung mga puno daw po doon, kapag sila ay lumago at sila daw po ay tumindig na talaga pong pagkataas-taas, ibig sabihin daw po nun, malalim yung kanilang ugat. Kasi kapag may bagyo po, wala silang choice kundi palalimin yung ugat nila. Kasi kung hindi po sila lalalim, mabilis silang mabubuwal. Ayun. So in relation po to our faith, sa tema po natin ngayon, so ganun din po when it comes to our faith. Marami po sa mga tao sa simbahan, magsisimula po sa church, ganyan, dadaan yung pagsubok, may mga problemang mga pinagdadaanan, tapos makikita po natin, pagka mayroon pong pagsubok na pinagdadaanan, nawawala sa church, nawawala sa simbahan, o kaya naman po bumabalik sa dating klase ng buhay. So malamang sa malamang po, hindi po nila napalalim yung kanilang pananampalataya. Kaya po yung tema po natin, deep faith in Christ, or malalim kay Kristo. Yung goal po natin, tayo po ay maging maugat sa ating pong Panginoon. Ayan. Tingnan nga po natin yung katabi natin, maugat ba yan o inuugat na? Ayan. Ang goal po natin, tayo po ay maugat kay Kristo. Ayan. So para po tayo po ay lumago at lumalim po, nang sa gayon hindi po tayo nabubuwal. Ayun, so hindi po tayo mabilis mabuwal. Ayun, so kaya pagka mayroon po tayong problema, hindi tayo absent sa simbahan. Ay, Lord, pasensya na, hindi muna ako magsisimba, ang bigat ng pakiramdam ko. Ay, Lord, ayoko munang magsimba, pakiramdam ko, hindi kita nararamdaman sa buhay ko. Ang gusto po ng Panginoong Diyos, tayo po ay lumalim sa Kanya, magkaroon po ng malalim na ugnayan kay Kristo, kaya deep faith. Ayun. So yung aaralin po natin, medyo marami po yung mga verses. Yung huling 4 na chapters po ito ng 2 Corinthians. Ayun. So kaya po yung title po natin sa umaga pong to, Deep Faith, Reflections po from 2 Corinthians chapter 10 to 13. Ayun. So ito po mga sulat na ito ni Pablo
dito po tayo mag-aaral. Bakit natin kailangan ng malalim na pananampalataya? So konting background lang po. Si Pablo po ay itinayo po na yung simbahan ng Corinto. So si Pablo po ay isang misyonero, naglakbay po siya sa Corinthians. Yung Corinthians po, isa po siyang commercial complex. Ano po siya, kumbaga doon po nagtatagpuan yung iba-ibang mga syudad, tas doon po sila nagkakalakalan. So doon po sila nagpapalit-palit ng mga goods nila. So kumbaga po parang sentro siya ng komersyo. Kaya po yung mga tao doon, kung saan-saan mga lugar, nagpupunta doon sila nagtitrade. So doon po sa lugar na yun, doon po nag-preach si Pablo patungkol sa Panginoong Hesus. At marami pong mga taong naniwala sa kanya. At doon po na itayo yung Corinthians, yung simbahan po ng Corinto. Pero habang lumipas po yung panahon, dahil po yung lugar po na iyon ay doon laging nagmi-meet yung maraming tao, marami pong mga pumupunta doon, tapos nagpipreach din sila ng ibang mga teolohiya, paniniwala, ganyan. Kaya po yung mga taga-Corinthians during that time, naririnig nila yung mga ibang turo. Kaya lang po, dahil po sa lagi nilang naririnig yun, napapaniwala sila, nadadala sila, natatangay sila ng mga maling turo. Kaya po si Pablo, lagi silang sinusulatan para sa tanong nyo tungkol dito, tungkol dyan. Kasi ang daming tanong ng mga Corinthians. Sabi nila, may naririnig kaming ganito. Ito naman yung tinuturo ni Pablo. Ano ba talaga yung totoo? Hanggang sa may mga pagkakataon po, meron po mga teachers na pumunta doon. Tapos sabi nila, bakit kayo naniniwala kay Pablo? Tingnan nyo yung buhay ni Pablo, mahirap. Kailangan pa niyang magtrabaho. So lagi siyang nakukulong. So arang tingnan niyo, hindi siya ganun katatas magsalita. Parang uutal-utal siya kung magsalita. Bakit kayo naniniwala sa kanya? Kaya po yung mga Corinthians during that time, nagdududa sila ng kaunti kay Pablo. Parang ayaw na nilang maniwala kung si Pablo ba talaga ay mensahero ng Panginoong Hesus. Kaya naman ang pinapakinggan na nila yung mga ibang turo. Kaya po si Pablo, lagi silang sinusulatan. Tapos ito pong huling chapters po ng 2 Corinthians, yung 10 to 13, ito po yung huling sulat sa kanila ni Pablo bago nila siya bisitahin. Ang sabi ni Pablo sa kanila, dinedepensahan ni Pablo na ako ay galing sa Panginoong Diyos, ako ay apostol ng Panginoong Diyos. Kaya ilang beses, yung mga marami pong pagkakataon, na-win niya yung mga ibang mga Corinthians sa pagde-defend niya ng kanyang nilang pananampalataya. Pinapaunawa niya, kung talagang galing kayo kay Kristo, mauunawaan niyo kung bakit ganito yung klase ng buhay ko at maniniwala kayo na ganito yung klase ng buhay na gusto din ng Panginoong Diyos sa atin. So medyo malalim po at malawak yung ating pag-aaral. Kaya po doon po sa mga arguments ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10 to 13, doon po tayo kukuha ng aral para po tayo po ano yung dapat natin na panghawakan, ano yung dapat natin na saan tayo dapat maugat, or paano po nakakatulong na yung ating pagkaugat kay Kristo ay matutulungan tayo para hindi tayo mabuwal or hindi po tayo mawala sa church or madala ng mga maling katuruan. Kaya po yung tanong po na sasagutin natin, how does a deep faith help us in standing our ground in the truth and life of Jesus? So sa panahon po ngayon, yung Kristiyano po, hindi lamang po dapat laging nakabase sa pakiramdam. So marami po mga Kristiyano pupunta lang sa church, pag hindi ako naiyak, hindi ko naramdaman ng Diyos. Hindi ako naiyak sa preaching ni pastor, hindi ako naiyak sa praise and worship. Parang sa panahon po natin ngayon na masyado pong dumadami yung emotional Christians. Pero kakaunti lang po yung mga Kristiyano na malalim talaga sa pagkaunawa sa pananampalataya. Kaya kapag merong may pinagdadaanan sa buhay, nakarinig ng ibang turo, tapos magaling yung preacher, talagang nakakadala ng damdamin, kahit mali yung katuruan, nadadala sila doon. Kaya po si Pablo, tinuturuan sila, ito yung pananampalataya na meron tayo. Pagka naintindihan nyo to ng lubusan, hindi kayo mabubuwal. So ano po ba yung truth o yung deep faith in Christ? Ang tinutukoy ni Pablo, pagka naunawaan mo yung ginawa ni Kristo sa'yo at ano yung kahulugan nun sa'yo at nakahulugan ng relasyon mo sa Diyos, yun yung magiging tulong para sa'yo para hindi ka mabilis mabuwal sa maling katuruan. So sige po, dako na po tayo. Paano po tayo natutulungan ng malalim na pananampalataya natin kay Kristo? So unang-una po, it guards us against false teachings and watered down truths. Pag sinabi po natin false teachings, maling katuruan. Pag sinabi po natin na watered down truth, so kunyari po nagtimpla ka ng, sino po ditong, kunyari pupunta ka sa restaurant,
Tapos order ka ng iced tea. Parang uhaw na uhaw ka, ang sarap ng iced tea. Pero pag tikim mo ng iced tea, ang tabang. Parang yung iced tea, it's some 10% lang, tapos 90% tubig. Ayun. So ibig sabihin po ng watered down truth, yung katotohanan, hahaluan ng hindi katotohanan para lumabnaw. Pero maging kaaya-aya pa rin siya sa paningin. So ganun po yung nangyayari sa panahon ng Corinthians. Maraming mga turo si Pablo patungkol sa Panginoong Hesus na ginagaya ng ibang mga teachers pero hinahaluan nila ng iba. Ayan. Pero yung iba pong mga tao during that time, napapaniwala sila. Ayan. Sabi po dun sa 2 Corinthians 11:3-4, "But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." Ayan. So di ba po si Eva, yung kwento po ni Eva, tapos nakipagtalas-tasan siya dun sa ahas. Tapos ang galing magsalita ng ahas, napapaniwala si Eva. Ay oo nga, no, parang napaisip siya. Kaya yun nangyari, nahulog siya sa patibong nung ahas. Ayan. Sarang ganun din po sa Corinthians. Kagaya po na nabanggit ko po, dahil sentro sila ng komersyo, ang daming mga tao doon, ang daming nagpipreach, ang dami nilang naririnig. Kaya sabi ni Pablo, natatakot ako baka matulad kayo kay Eva, maloko kayo ng kaaway. Tapos malihis kayo ng landas mula sa paglakad nyo kay Kristo. Ayan, sabi po niyan, "For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily." Ayan, sabi ni Pablo, ang bilis niyong mapapaniwala. Kaya ang sabi na, winawar niya sila dun po sa ating theme verse, na itest nyo yung pananampalataya nyo, kung malalim ba talaga yung pananampalataya nyo, kasi kung hindi, palalimin ninyo yung pananampalataya ninyo. Sabi po dyan, deep faith allows us to withstand and not be swayed by today's rising ideologies and theologies that departs from God's truth. Ayan. Sa panahon po natin ngayon, ang daming merong say. Ayan, tinan mo nga yung katabi mo, lagi ba yung merong say kapag may napapanood ka sa TV? Di ba, meron po tayong ganyan kapag ka nanonood, ang daming laging comment. Ayan, so sa panahon po nga natin ngayon, kumbaga po, na-encourage na tayo po ay mag-open up. Kumbaga po, nagiging welcoming na anong opinion mo, i-share mo, nagiging okay lang yan. Pero ang tendency po nun, ang dami na po nating opinion na napapakinggan. Minsan hindi mo na alam alin ba yung tama at sino yung papakinggan. Ayan, so kumbaga parang sa mga cartoons po, 'di ba? Meron ditong angel na nagsasalita, tapos merong devil dito sa kabila. Ayan, tinan nga po natin yung katabi natin, sino kaya yung angel, sino kaya yung devil. Ayan, sir, ang gusto ko pong sabihin, marami po tayong mapapakinggan sa paligid. At yun din po yung sinasabi sa salita ng Panginoong Diyos, that in the last days, many teachers, many false prophets will come, magtuturo ng mga maling katuruan. Kaya dapat po tayo maging katulad po tayo ng mga Bereans. Kung familiar po tayo sa mga Bereans, sila po yung mga mananampalataya ng Panginoong Diyos na kapag merong nagsasalita sa kanila na pastor sa harapan, dala-dala nila yung Bible nila, tapos tinitingnan nila, tama kaya yung sinasabi nito. Ayan, kaya tanungin nga natin yung katabi natin, may Bible ka ba? Ayan, so mamaya niloloko na tayo ni pastor, naniniwala ka pa rin dyan. Ayan, sarang yun po yung gusto ng Panginoong Diyos, na tayo po maging, kung kaaway po ay cunning, kung katulad po ng sinabi ni Pablo, dapat ganun din po tayo. Huwag tayong magpatuso, matalo po sa pagiging tuso ng kaaway. Ayan, so nung mga nakaraan po, ayan, so meron po kasi akong TikTok. Ayan, so para sa panonood ko lang naman po yun, saka pang-order sa TikTok live. Ay, saka para panoorin po si Iris na nagla-live po sa TikTok. Okay? Pero pagka nagsuscroll po kayo sa TikTok, lagi ko pong napapansin may lumalabas po na gantong mga videos. Ayan. So ito pong video na ito, tinakpan ko po yung mukha niya. Nauuso po ngayon sa TikTok yung mysticism. Mysticism, meron po doon mga tao, yung mga kabataan daw po ngayon, napipik yung curiosity nila sa mysticism, mga tarot cards, hindi po yung tarot na milk tea, tarot cards yung sa mga nanguhula po. Yun, kung dati po sa Quiapo ka lang makakakita nung ganun, sa TikTok meron na rin po. Sabi na, pakinggan mo to, baka ito yung kailangan mong marinig ngayon. Ayun. So meron po sa kanila nagre-reading. Reading po yung term nila doon. Parang reading ng kapalaran, ganyan. Ayun. So yung mga kabataan daw po ngayon, according sa survey, marami po sa mga young people ngayon, naku-curious
dahil napapanood po nila itong bagay na to. Pero if we will understand it po in a deeper level, this is something that is supernatural and this is something that is against the order of God po. Kasi po it deals with the supernatural realm. And kung alam nyo po, yung mga ganyan pong cards, nabibili na din po yan online. Ayun, so nabibili na rin po yung mga cards ng pangmanghuhula. So marami na po mga kabataan nag-engage sila sa ganyan. Ayun, so kaya pag tayo po, hindi po tayo naging vigilant sa mga bagay po sa paligid natin, kapag tayo po nakapakinig ng ganyan, mabilis po tayong madadala. Siyempre naman, kunyari sinabi mo, ay mamimit mo na ngayon yung soulmate mo. Sino hindi matutuwa kapag ganun, ay yayaman ka ngayon, mananalo ka ngayon sa ganyan. Ayun, so di ba kadalasan po, ganun po yung scheme ng kaaway. Ibibigay niya yung bagay na gusto mong marinig para sa ganun sumunod ka sa kanya. Kaya pagka tinignan po natin yung situation ng Corinthians during that time, ganun din po yung situation natin ngayon. Marami pong mga tayo mapapakinggan na teaching sa paligid natin. At kung tayo po hindi malalim yung pananampalataya kay Kristo, hindi malalim yung pagkaunawa sa Christian faith po natin, tayo po ay madadala sa iba't ibang mga katuruan. Kaya po praise God po kasi yung ating pong church, tayo po ay nagsimula nung eyelid. Sino pong nakapag-eyelid na? Taas po yung kamay. So yung eyelid po, dun po tayo tinuturuan dun sa deeper ng faith po natin, katuruan natin sa simbahan. Nang sa gayon, kapag meron po tayong narinig na ibang preaching or ibang katuruan, alam natin yung katotohanan ay mali yung sinasabi niya, hindi tayo madadala. So natatandaan ko po nun, meron po tayong dating church member. So hindi ko na lang po papangalanan. Pero napunta po siya sa Davao. Tapos after ilang buwan po, umaattend po siya doon, nagsisimba. Hanggang one time po, minessage niya si Pastor Ayi. Pastor Ayi, okay ba itong pinagsisimbahan ko? Ilang buwan na daw siya nagsisimba doon. So magaling yung preacher, talagang dynamic, ganyan. Tapos binalikan po siya ni Pastor Ayi. Sabi niya, tita, alis na kayo dyan. Kulto po yan. Sarang mali po yung katuruan ng pastor na yan. Sarang kung tayo po, hindi tayo aware sa faith na pinangahawakan natin, kapag merong tayong napakinggan na iba na magaling magsalita, tas talagang madadala yung emosyon mo, may tendency baka madala ka sa maling katuruan. So and even po yung church po in the recent decades, hindi naman po tayo na naligtas sa mga ganun pong klaseng preachers. So nauso po ng mga decades ago and even until now po, may mga prosperity preachers. Diba? Sabi nila, ay maging positive ka lang lagi, yung pagpapala ng Diyos, laging sasayuhin. So, mag-donate ka sa simbahan, yung pagpapala ng Diyos bubuhos sa buhay mo. Sarang focus po sila sa prosperity. Lagi po silang nakafocus sa material things, material blessings ng Panginoong Diyos. Pero in reality po, sabi po ng Panginoong Diyos, tayo po dadaan sa pagsubok. Kaya naman kapag ka nag-preach si pastor, dapat yung mga Kristiyano laging blessed, ganyan. Ikaw meron kang problema, ay siguro kinalimutan na ako ng Diyos. Kasi ang dami kong problema, wala akong material blessings. Kaya po, maging po yung simbahan, marami po mga pastor noon, and even some po ngayon nahuhulog po sa ganito pong mga klase ng mga theology. At back po ng 2024 or 2023, naging maugong po yun sa Christian Network po na si Benny Hinn. Siya po ay nag-apologize na sabi niya, ay patawarin niyo ako kasi nahulog ako sa maling katuruan. Ina-admit ko na may mga sinasabi akong prophecy about prosperity na hindi galing sa Panginoong Diyos. At ang sabi ni Benny Hinn, true prosperity in Christ means contentment sa Panginoong Diyos. Hindi porke marami ka, pero kung wala kang kakontentuhan sa Panginoong Diyos, hindi yun yung tunay na prosperity. Kaya po sa panahon po natin ngayon, marami tayong mapapakinggan na minsan masarap sa pandinig. Totoo naman po, masarap sa pandinig. Tuwing pupunta ka ng church, ang maririnig mo, you will be blessed, you will be ganto, you will be ganyan. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, because the church, ang Panginoong Diyos, may sinasabihan din po tayo to repent of our sins, to admit our mistakes sa Panginoong Diyos. At isa pa pong maling katuruan, so medyo informative po tayo ngayon. So meron din pong katuruan ng tinatawag na hyper grace. Di ba? Sabi nila, si Kristo namatay sa krus para sa kasalanan natin noon, ngayon at gagawin pa lang natin na kasalanan. Pero ito pong mga hyper grace, ang paniniwala nila, ay hindi mo na kailangan mag-repent
Kasi pinatawad na lahat ni Kristo yung kasalanan mo. So yung mga gagawin mong kasalanan, okay lang yan, napatawad na yan kahit hindi ka na humingi ng tawad. So, pero in reality po, Jesus Christ is telling us, maging po sa Revelations, may simbahan po na sinabi sa Kanya, kinalimutan nyo na ako, I ask you to repent at manumbalik sa akin. Ang kausap po niya mga Kristiyano. So ibig sabihin po, kahit tayo po Kristiyano, kahit tayo po ay napatawad na ng Panginoong Diyos, admit po natin nagkakasala pa rin po tayo. That is why we always need to repent every day. Pero may katuruan po na sinasabi, ay hindi mo na yan kailangang gawin. You don't need to repent kasi napatawad ka na lahat sa ginawa ng Panginoong Diyos. Totoo naman po that we are justified by the grace of God. Pero in practical terms po, tayo po nagkakasala pa din. Kaya po Jesus Christ is asking us, sa James po yun, na tayo po ay confess our sins to one another. Ayun. So yan po yung mga maling katuruan na umiikot sa simbahan. At ngayon din po, usong-uso yung self-love, self-sufficiency, ikaw yung makakatulong sa sarili mo, ayan, so ikaw yung makakatulong para mag-heal ka, kumbaga lahat nasa sayo na, kailangan mo lang saliksikin yung loob ng puso mo. Ayan, so pag nag-reflect po tayo, hindi po ganun yung tinuturo ng Biblia. God is asking us to be in utter dependence sa Panginoong Diyos. Hindi po tayo yung laging manangan sa ating mga sarili. Ayan, so isa po mga madalas, ano po yung sinasabi ng sex bomb? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ayun. So ano nangyari? Sinunod yung puso, napahamak. Pero in reality po, ano ba sabi po ng Panginoong Diyos sa kanyang salita? The heart is deceitful above all else. Kaya kung susundin mo yung puso mo, baka matalo ka lang o mamali ka ng landas kasi hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung laman ng puso mo. Pero lagi mo yung maririnig sa social media, kung ano yung laman ng puso mo, sundin mo. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, basta wala kang tinatapakang tao, gawin mo. Kung ano yung tingin mong mabuti pero hindi naman makakasama sa iba, gawin mo. Pero in reality po, kung wala man po tayong natatapakang iba, baka po natatapakan po natin yung standard ng Panginoong Diyos. Then dun po tayo papalya. So kaya po sa panahon po natin ngayon, let us reflect. Yung mga pinangahawakan ko bang mga katuruan, yung mga pinangahawakan ko bang mga ideologies, prinsipyo sa buhay, naka-align ba sa salita ng Panginoong Diyos? Kasi baka po hindi. Kasi kung hindi po, baka nalilihis na tayo ng landas. At yun po yung sinasabi ni Paul sa kanila, test your faith, whether your faith is really aligned with Christ. Ayun, sabi po dyan, having deep faith means finding all truth at the foot of the cross and standing firm to what it tells us about God and ourselves. So, naiintindihan mo ba ng lubusan kung ano po yung pananampalataya po natin bilang isang Kristiyano? So, kung hindi pa po, I encourage you po kapag ka nag-open po uli yung eyelid dito po sa CCC Main, magsulat po tayo ng pangalan po natin. So, aminin naman po natin, may mga pagkakataon nakakaantok mag-aral. Lalo na po kapag ka tayo po, kumbaga, nagkaedad na, matagal nang hindi nagsuschool, tapos parang babalik ka uli ng school. Pero gusto po ng Panginoong Diyos tayo po maging aktibo sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoong Diyos. So, kailan ka pa huling nagbuklat ng Bible? Kailan pa yung huling beses na nagbuklat ka ng Christian books na makakatulong para sa pananampalataya mo? Ayoko na pong magpataas ng kamay kasi baka ma-disappoint po kaming mga pastor. Pero yun po yung kailangan po natin ngayon kasi dumadating po tayo ngayon sa generation na ang dami na po nating mapapakinggan, ang dami na nating maririnig, ang dami na nating makikita. Pero yung question, alam ba natin kung saan tayo tatayo? At alam po ba natin kung paano natin dedepensahan yung ating pananampalataya? So tanong po, are we guarded or careful from taking in ideas that we see and hear around us? Kapag ka may naririnig ka, basta ka na lang bang tumatanggap o dapat finifilter mo yan? Finifilter mo muna yan. So parehas ba yan sa sinasabi ng Biblia? Kasi kung hindi, dapat tanggalin mo yan. So kaya dapat po ganun po tayo ngayon mga Kristiyano. So, at kung meron po tayo mga tinanggap na mga prinsipyo, dapat po matingnan natin ay sang-ayon ba yan sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya po God is asking us to deepen our faith. Kilalanin po natin ang Panginoong Diyos. So meron po akong nakita nun meron pong isang post, sabi niya, ano yung mga hindi mo malilimutan na preach ni pastor, nabanggit ng pastor mo sa simbahan? Sabi niya, kung tayo daw po kumakain 7 days a week, 3 times a day,
Ayun. So, pero kung ikaw kumakain ka lang ng salita ng Panginoong Diyos 1 times a week, asahan mo magugutom yung buhay spiritual mo. Ayun. So tuwing kailan lang po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Tuwing kailan lang po tayo nagbubuklat ng Biblia, nagbabasa patungkol sa pananampalataya po natin. Kung once a day lang, baka po nangangayayat na yung spiritual life natin. Kaya po may tendency, ang dali mong makidnap kasi hindi ka makakalaban sa mga katuruan ng iba. So yun po yung una, deep faith guards us from false teachings and watered down truths. Tapos pangalawa po, it gives us the right perspective on success and suffering, or in reality po, in all aspects of life. Ayun. So, meron po akong natatandaan na isang kwento po yun ng mag-ina. Ayun. So, nanood po sila ng isang pelikula. Sino na po dito nakatry manood ng 3D sa pelikula? Ayun. So, yung 3D, yung pag meron po kayong susuotin na glasses, yung isa po kulay blue, yung isa kulay red. Ayun. Kasi po yung ipapakita po sa screen, blurred siya. Pero kapag meron kang suot ng 3D glass, pagka sinuot mo na yun, makikita mo siya na parang nasa harapan mo lang, na parang pwede mong hawakan. Yun po yung 3D glass. Ayun. So ang reflection po nung nanay doon, yung anak po niya, habang nanonood sila, tapos 10 minutes na, sabi nung anak niya, mauwi na tayo, ang sakit ng mata ko, hindi ko naman maintindihan yung pinapanood natin. Tiningnan niya yung anak niya, tapos tawa siya ng tawa. Anak, hindi mo kasi sinuot yung salamin, kaya hindi mo tuloy maintindihan, hindi mo makita ng maayos yung pinapanood natin. So in reality po, ganun din po yung faith natin. Faith allows us to see clearly through the lenses in the eyes of God. May mga pagkakataon po hindi natin maintindihan kung ano yung nakikita natin. But if we put on the lens of faith, dun po natin maiintindihan, ay ganito pala yun, ganito pala yun. At ganun po yung nangyari nung time na yun kay Pablo. Ayun. So katulad po na nabanggit ko po, si Pablo po aside po sa pagpipreach ng gospel, siya po ay tent maker. Siya po ay nagagawa ng tent para ibenta, para meron siyang pagkakitaan. Pero ginamit po yun against sa kanya. Sabi ng mga ibang mga teachers, tinan nyo si Pablo, laging naghihirap sa buhay, laging nakukulong, ganyan. Ayun, kaya ba't kayo naniniwala sa kanya? Maanghina niya magsalita, hindi siya magaling magsalita. Ayun, so talaga bang tinawag yan ng Diyos? Sabi ng mga ibang mga teachers. Tapos yung mga ibang Corinthians, napapaniwala sila. Ayun, pero sabi ni Pablo, itong klase ng buhay ko, this is the kind of life that Christ is calling us. Ayun, sabi po na dun sa verse 2 at chapter 12, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ayun. So yan po yung sinasabi ni Pablo. Ayun. Kasi siya nga po isa po siyang tent maker. Tapos lagi siyang nakukulong. Ayun. Kaya nung time po na yun, yung mga ibang Kristiyano nagdududa, tinawag ba talaga to ng Diyos? Parang yung pagpapala ng Diyos hindi sumasa kanya. Pero ang sinasabi ni Pablo, kung maiintindihan nyo yung pananampalataya natin, yung pinagdaanan ni Kristo, He suffered for us. Ang Panginoong Yesus, Diyos, nasa kalangitan siya, bumaba siya mula sa kanyang trono, bumaba siya sa level ng mga tao, namuhay katulad natin, inako yung kasalanan natin, at namatay para sa atin. So, He suffered for us. So, ang sinasabi ni Pablo, kung sinasabi nyo na yung pagsasuffer ko ay hindi patunay na ako ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, ang sasabihin ko naman sa inyo, tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos. Kaya may mga pagkakataon, we will suffer for Christ. Ayun. So, pero aminin po natin, tayo po minsan ayaw po nating nahihirapan. Arang sa magpipray tayo, meron pong isang preacher, sabi niya, madalas po nagpipray tayo na, Lord, tulungan mo kong tumatag yung pananampalataya ko, pero alisin mo na ako dito sa problema na to. Gusto nating lumalim, pero ayaw nating dumaan sa pagsubok. Ayun. So gusto nating tayo ay lumago, pero ayaw nating dumaan sa problema. Pero kadalasan po, yun po yung ginagamit na instrumento ng Panginoong Diyos para tayo po ay lumalim at tumibay sa Kanya. Ayun. So meron pong isang sabi po doon, a faith that is not tested cannot be trusted.
Ang pananampalataya daw po na hindi sinusubok, hindi mo magagawang pagkatiwalaan. Kaya po, God will allow us to go through sufferings to refine our faith. Di po ba yung gold, kailangan po siyang padaanin ng ilang ulit sa apoy para maging puro. Kaya ang sinasabi ni Pablo, ganong klase yung buhay na meron tayo, hindi laging masarap. Ayun, so lahat tayo dadaan sa problema. Ayun, sino po ditong may problemang pinagdadaanan ngayon? Ayan, so tanong ko pa lang po, sino yung iba nagtaas agad ng kamay? Mukhang marami talagang problema. So, sino pong walang problema ngayon? Nakakainggit po kayo. Ayan. So, sinong kakatapos lang ng problema? Ayan, so sa mga wala pa pong problema, ayan, hintay lang po kayo, parating na po uli yung problema nyo. Ayan, kasi katulad yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos, we will go through persecutions and suffering in this world, but take heart, I have overcome the world. At yun po yung sinasabi ni Pablo, kung para sa inyo, yung paghihirap ko ay isang reason para hindi kayo maniwala sa akin, baka mali yung pagkakaintindi nyo sa pananampalataya natin. Because the Christian faith is calling us to participate in the suffering of Jesus Christ. Ayun, so tinatawag po tayo ng Panginoong Diyos para tayo po ay mamatay sa ating sarili araw-araw. And that is suffering. Yung i-give up mo yung sarili mo. Lord, gusto kong gumanti. Gusto ko talagang bumawi sa Kanya. Pero sabi sa salita ng Panginoong Diyos, anak, wag ako yung gaganti para sa iyo. Ayun. So yun, kaya di ba minsan na ba yung i-give up mo yun? Parang, Lord, pwede ba isang beses lang? Ang hirap nun, para kang nagsasuffer. Gusto mong makabawi. Ayun. So kaya po we are called to die to ourselves. Sabi po dyan, dying to ourselves is our primary means in participating in Christ's suffering. That could mean giving up our rights to defend ourselves. Kahit na ikaw yung nagawa ng mali, pero imbis na gumanti ka, ang sabi ng Panginoong Diyos, anak, wag, ibigay mo pa yung kaliwa mong pisngi kung sinampal ka sa kanan. So, ang hirap nung gawin. And that is part of our sharing in the suffering of Christ. Ang Panginoong Yesus nung siya po ay pinako sa krus, hindi niya dinipensahan yung kanyang sarili. At doon po tayo tinatawag ng Panginoong Diyos. Sabi po dyan, it could also mean choosing to forgive even if we are the ones who are wronged. Ako na nga yung ginawa ng masama, Lord, ako pa yung magpapatawad. Ang unfair naman yan. Pero doon po tayo tinatawag ng Panginoong Diyos to share in the suffering of Christ. Kasi yun po yung pinakita ng Panginoong Yesus. Wala po ni isa sa atin humingi ng tawad sa Panginoong Diyos, pero tayo po binigyan ng kapatawaran ng Panginoong Diyos. Tatanggapin na lang natin. That is the suffering of God para sa atin. So kumbaga po, grabe yung ginawa ng Panginoong Diyos para mapunta ka dito. Ang tanong, ready ka bang gumawa ng grabe para sa Kanya? O gusto mo laging masarap lang yung pananampalataya na meron ka? At sabi po dyan, it could also mean giving more even if we're the ones who are being robbed. Ayan. So pag pinautang ka, hindi ka mabayaran, palampasin mo na. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka ba dyan? Baka naman. Ayan. Tapos after 1 week, sabi mo, pasensya ka na, sister, hindi ko talaga kaya. Biro lang po. Ang sinasabi ko, tinutukoy po doon, lavish yung grace ng Panginoong Diyos. At yun po yung gusto niya na lakaran po natin. Pero aminin po natin, ang hirap maging Kristiyano. Sino pong mag-a-agree na mahirap maging Kristyan? Yung mga nadadalian po, congrats naman po sa inyo. Pero mahirap pong maging Kristiyano, but the grace of God is sufficient para sa atin. At si Pablo kaya naman sabi niya, ay mamumuhay ako para kay Kristo kahit mahirap. Because for me, that is my, yun yung ibig sabihin ng, sabi po niya, diba, to live is gain, to die is Christ, to live is gain. Ayun. So kaya po, sabi po ni Pablo dyan, ang maintindihan po na our success comes in suffering together with Christ. Para magiging successful po yung buhay Kristiyano natin kapag kaalam natin, nilalakaran natin yung nilakaran ni Kristo kahit mahirap, kahit masakit. Pipilitin nating daanan yung dinaanan ni Kristo. But a deep faith, yung pagkaunawa sa ginawa ni Kristo, pagka naintindihan mo, ay ito nga yung ginawa ng Diyos para sa akin, then dito rin ako tinatawag ng Panginoong Diyos kahit na mahirap. Ayun. So may one time po nag-eyelid po kami ng mga kabataan.
Ayun, so minsan po meron tayong mga relationships. Ang hirap patawarin ni ganto, ganyan. Pero na-share po niya na ang reflection niya, ay kung ako nga pinatawad ni Lord, sino ba ako para hindi magpatawad? Yun po yung ibig sabihin na deep faith allows us to follow the footsteps of Jesus Christ. Kasi naintindihan mo ano yung ginawa ng Panginoong Diyos para sa'yo. Kaya naman kapag tinatawag ka na nalakaran kung saan siya lumakad, kaya mong gawin. Kasi Lord, nagawa mo yun, kasama kita, then kaya ko din yung gawin. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo din yun, kasama mo si Lord. Ayan. So God is calling us to have this kind of perspective sa buhay po. Ayan. So deep faith allows us to endure suffering and experience success in being like Christ in this race called faith. At dito po sabi po, do we have the right perspective? Ay, so ganun po ba yung buhay natin sa Kristiyano? Ayaw po ba nating nahihirapan? Kapatid, ito na yung pagkakataon na i-shift na natin yung mindset natin. Part yan ng buhay Kristiyano. Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos na anak, pagka tinanggap mo ko, automatic magkakabahay at lupa ka. Yung pagpapala ko raragasa sa iyo. Pero ang sinabi ng Panginoong Diyos, if you follow me, expect persecutions, expect suffering, expect hardship. Pero ang price po natin, kasama natin yung Diyos. At yung peace na meron po tayo kasama siya cannot compare sa peace na makukuha natin from possessing all things in this world. Kaya po sinasabi ni Pablo, kung meron kayong malalim na pananampalataya, magiging tama yung pananaw nyo sa buhay. Hindi magiging tingin nyo sa akin, ay hindi ako mananampalataya ni Kristo kasi marami akong pagsubok. Ayan. So deep faith po gives us the right perspective in suffering and in success and in life in general. At dito na po tayo magtatapos po. Deep faith glorifies God, glorifies Christ above all through humility. Ayan. So si Pablo lagi siyang kinukutsa. Ayan. Tapos dumating si Pablo sa point na naiinis na siya. Pero gusto kong i-defend yung sarili ko. Kung tutuusin, mas qualified pa nga ako kaysa sa kanila. Pero hindi ko yun gagawin kasi hindi ganun yung character ng Panginoong Yesus. Ayan. Sabi po niya, therefore, in order to keep me from being conceited, ayan, so I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Ayan. So 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Ayan. So sabi ni Paul, kaya kong magyabang. Kaya kong magyabang kasi ang dami kong naranasan sa Panginoong Diyos. Ayan. So pagka binasa po natin yung chapters 11 and 12, ayan. So na-encounter ko si Jesus Christ. Diba? Kung alam po natin yung kwento ni Pedro, siya po ay naglalakad, tapos bigla siyang nakarinig ng boses, tapos naliwanagan, tapos nabulag siya. Ayan, tapos sabi sa kanya nung boses, pumunta ka kay ganto, tapos ipagpipray ka niya, tapos nung pinagpray siya, natanggal yung parang kaliskis sa mata niya, tapos nakakita siya uli. Doon po na na-encounter ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, kung yun yung basihan, na-encounter ko si Jesus Christ, kaya wag niyong sasabihin na hindi ako qualified na preacher ng Panginoong Jesus. Alam ni Pablo, kaya niyang magyabang. Pero ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya, binigyan siya ng thorn in the flesh. Ayan. So hindi po clear kung ano yung thorn in the flesh. Sabi nila yun yung lagi siyang naghihirap, lagi siyang nakukulong. Yung iba naman sabi meron siyang sakit na physical, yung iba naman meron siyang pinagdadaanan. Ayan. Pero ang binigay yun sa kanya ng Panginoong Diyos para hindi siya magyabang. Pero mas matuto siyang kumapit sa Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. At yun po yung deep faith. Kapag tayo po merong malalim na pananampalataya, we will glory even in our weaknesses. Ay, di ba sa panahon po ngayon, uso po na pagka sa social media, ang lagi lang natin pinopost magaganda. Di ba, magpo-post sa social media, ay nasa ano ko ngayon Boracay, ay meron akong bagong bahay, ay may bago kong cellphone, ay nanalo ko sa raffle, ganyan, ay may nabili kong bagong ganto. Ay sarang kumbaga po, yung image na gusto nating ipakita sa iba, laging maganda, which is normal lang naman po. Ay, pero in reality po, pagka ang kabaligtaran yung sa sinasabi ni Pablo, glorying in our weaknesses, parang kabaligtaran. Parang kumbaga, pagka ngayon inadmit mo yung pagkakamali mo, parang ang pangit na pakinggan. Pero ganun po tayo tinatawag ng Panginoong Diyos. So Paul is glorifying in his weaknesses. Sarang sabi niya, ano naman kung naghihirap ako? Ano naman kung hindi ako ganun kagaling magsalita? Ano naman kung ganito yung pinagdadaanan ko? Pero dahil dun sa mga
bagay na yun, na makikita nyo yung gawa ni Kristo sa pamamagitan ng buhay ko. So ano naman kung mahirap ako, Christ provides for me. Ano naman kung meron akong pagsubok, God is with me. Ano naman kung mahina akong magsalita, but ginamit ako ng Panginoong Diyos para maitayo yung Corinthian Church at kayo ay makakilala sa Panginoong Diyos. Sa ganung paraan makikita nila ay hindi siya yung gumawa, kundi si Lord sa buhay niya. Kaya yun po yung deep faith. It allows us to glory in our weaknesses. So sabi po dyan, let us glory in our weakness for it magnifies God's strength. Okay lang maging mahina, kapatid. I-admit mo na hindi mo kaya because God will fill in the gap at siya yung magiging kalakasan mo. Let us glory in our weakness for it magnifies God's grace. Sapat lagi ang awa at kabutihang loob ng Panginoong Diyos. Kaya po let us glory in our weaknesses. Kaya naman let us rejoice kapag meron tayong mga kahinaan because it will call us to come and kneel before the presence of God. At last po, let us glory in our weakness for it magnifies God's power. Doon nila makikita, ay si Lord yung kumikilos sa'yo kasi kung ikaw lang yan, hindi mo kaya. But through God's grace, through the help of God, nakakaya mo. Ay, nakakaya mong magpatawad, nakakaya mong magbigay pa, nakakaya mong magpasensya pa. Ayan. Tapos sabihin nga po natin sa katabi natin, pasalamat ka kay Lord. Ayan. So, kung hindi dahil kay Lord, baka matagal na akong sumuko sa iyo. Ayan. So, yun po yung sinasabi ni Pablo sa kanila na because of deeper understanding in the faith of Christ, in our faith in Christ, it will glorify more God because we will embrace our weaknesses. Okay lang po na tayo po maging mahina kung darating man po yung pagkakataon because that will call us to cling to the cross of Jesus Christ. Sabi po dyan, deep faith causes us to rejoice even in our weaknesses, for it calls us to kneel before the cross and access God's strength, grace, mercy, and power. Kaya po minsan yung mga Kristiyano, nababansagan po tayong mga full for Jesus Christ. Di ba? Kahit may problema, masaya pa din. Kahit maraming pinagdadaanan, nakangiti pa din. So tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, pero hindi natin alam pag uwi nan sa bahay, may mabigat pala yan na problema. Because that is how we are glorying in our weaknesses. Because we know, Lord, may kahinaan ako, marami kong kakulangan, pero ikaw yung pupuno ng mga bagay na wala ako. And that is how, kapag ganun yung pagkakaunawa natin kay Kristo, that we have everything that we need at the foot of the cross because of what the Lord Jesus Christ has done, na kung ang Panginoong Diyos na ibigay yung kanyang kaisa-isahang anak, ano pa yung hinihingi mong katiting lang sa harapan ng Panginoong Diyos, kayang-kaya niya yung ibigay sa iyo. Ayan, sabihin nga po natin sa katabi natin, maliit lang yan na bagay kay Lord. Ayan, so cheer up, maliit lang po yan na bagay sa harapan ng Panginoong Diyos. Ayan, so yung question po, do we delight in our weaknesses? Ayan, so okay lang po na umiyak kapag merong pinagdadaanan tayong problema, pero dapat po hindi po tayo manatiling lugmok sa pinagdadaanan natin because we have a great and victorious God. At yun po yung mensahe ng pananampalataya natin. Ayan, kaya sabihin po natin sa katabi natin, smile ka na dyan. Ayan, so tama na yung pag-iyak. Ayan, so kapag tayo po may pagsubok, okay lang naman pong umiyak, okay lang pong malungkot, pero God doesn't want us to soak ourselves sa ganung klase pong emotions. Kaya sabi po doon, you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Kasi kapag naintindihan po natin yung mensahe ng gospel ni Kristo, doon po natin maiintindihan, ay Lord, sapat ka lagi sa akin sa lahat ng pagkakataon. And that is why deep faith matters. Kasi sa panahon po natin ngayon, marami po tayong pagdadaanan, pero kapag tayo po hindi malalim, mabubuwal po tayo. Ayan. Kaya sabihin po natin uli sa katabi natin, magpaugat ka. Ayan. So magpaugat po tayo sa Panginoong Diyos. Ayan. So let us grow deep in our faith. Ayan. So paano po yun? How does deep faith help us po? It guards us against false teaching para hindi po tayo madala sa mga maling katuruan. It gives us the right perspective in life, in success and suffering. Yung faith po natin para po siyang salamin na mas makikita natin ng malinaw yung mga bagay-bagay. At yung pangatlo po, it glorifies Christ above all through our humility. Kasi dun po na ma-magnify ang Panginoong Diyos sa lahat po ng meron tayo sa ating buhay. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin.
Ayun, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa inyong salita sa umagang ito, Panginoon. Bagamat ito po, Panginoon, ay malalim, ito po ay maraming very informative, Panginoon, at the same time reflective, Lord. Lord, dalangin ko po sa bawat isa, Lord, may we assess kamusta po yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, are we saturating ourselves with your word? Are we saturating ourselves with your word, Panginoon, sa salita mo, sa mga Christian literatures, Panginoon? But Lord, kung isang beses lang kaming nakakarinig ng iyong salita sa loob ng isang linggo, Lord, mangangayayat, manghihina yung aming buhay espiritual. Kaya naman, Lord, as Christians, you are calling us to saturate ourselves with your word, Panginoon. Mas kilalanin ka namin, Panginoon. Mas kilalanin yung gawa ni Kristo at mas kilalanin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, magiging matatag kami, mapapalalim yung aming pananampalataya, mapapalalim yung aming pagkaunawa sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, when we encounter false teachings, when we encounter ideologies, Panginoon, na masarap pakinggan pero hindi naman naka-align sa iyong salita, Lord, hindi kami madadala at hindi kami mabubuwal, Panginoon. Kapatid, forgive us kung nagiging papetiks-petiks kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Papatawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging ganun kasipag na kilalanin ka, Panginoon. But Lord, this morning you are reminding us that you are calling us to a deeper level of intimacy sa iyo, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa tulong na aming pananampalataya, maging tama yung aming pananaw sa buhay, Panginoon. Na yung buhay ng Kristiyano, kami ay dadaan sa paghihirap at pagsubok, Panginoon. Pero Lord, help us, Lord, to find the joy in suffering with our Lord Jesus Christ. If it will mean forgiving others na nakasakit sa amin, Panginoon, or if it will mean loving others kahit na mahirap silang mahalin, or if it mean giving unto others, Panginoon, kahit na nauubusan na kami, Panginoon. Because Lord, yung last na mensahe mo sa amin, your grace is sufficient for us. Kapag ka nauubusan na kami ng pag-ibig, nawawalan na kami ng ibibigay, Panginoon, nanghihina kami, Panginoon, Lord, kayo po yung aming magiging kalakasan. Kayo po yung siyang magpupuno sa aming mga kakulangan, Panginoon, because your grace will always be enough. Kapatid, maraming salamat because you are reminding us of our faith in the gospel of Jesus Christ, that there is once a God who came down from heaven to the earth, Panginoon, to carry our sins, to die for our sins, so that we will receive forgiveness mo, O Lord. Kapatid, dalangin ko po, ito po yung aming panghawakan, na kung nagawa mong ibigay, Panginoon, yung kaisa-isahan mong anak, Panginoon, Lord, everything that we need in this life, you are able to supply and give us accordingly, Panginoon. Kapatid, we will glory in our weaknesses, we will glory in our sufferings, anuman po yung aming pinagdadaanan, because we know that there is a good God behind everything, Panginoon, that there is a God inside of us that will help us to go through in this life, Panginoon. Kapatid, maraming salamat, Lord. Dalangin ko po, tulungan mo kaming mas lumalim pa sa aming pagkakakilala sa iyo at kay Kristo at sa ginagawa ng banal na Espiritu sa aming buhay, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Ayan. So sige po, manatili po tayo nga nakatayo at sa ating pong pagpapatuloy, ayan, tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng buwan po, kaya meron po tayong Holy Communion. Ayan. So ito po yung ating participation sa mga ginawa din po ni Kristo. Ayan. So sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin muli. Ayan. Panginoon, maraming salamat, Lord, for this opportunity to remember your goodness and your grace, Panginoon, to embody the gospel of Jesus Christ. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord, inaalala namin kung gaano kadakila sa aming mga buhay, Panginoon, at yung dakila mong ginawa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, pagkalinisin mo yung aming mga puso, Panginoon. Lord, kung meron kaming mga kasalanan na hindi pa po naihingi ng tawad sa iyo, Panginoon, Lord, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, gawin mo kaming karapat-dapat upang makibahagi sa gawain na ito, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin mo yung aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng kapakumbabaan at isang puso na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon, as we partake this Holy Communion, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Ayan, sige po, iniimbitahan ko po yung mga leaders po ng church para po tulungan po ako na i-distribute po yung ating pong mga elements.
since I know that I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. In the chaos, in confusion, I know your sovereignty. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. Oh, when you call, I won't delay. There's my song for all my days. There is no one else for me, none but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise, and there is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. I'm yours, so mine. All my delight is in you, Lord. All of my heart and all of my strength. All my delight is in you, Lord, forevermore. And inanyahan ko po yung bawat isa na tayo po ay tumayo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po nating tanggapin ang simbolo ng katawan ni Kristo. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sabay-sabay po nating tanggapin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa dakila mong ginawa sa amin, Panginoon. Lord, aming dalangin na habang kami ay naghihintay sa iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, nawa,
kami ay maging aktibo sa pagpapalalim ng aming pananampalataya sa Panginoon. Sa inyo, Panginoon, nang sa gayon, Lord, sa inyong pagbabalik, makatatagpuan mo kami, Panginoon, na maugat, malago at namumunga sa aming pananampalataya at kami ay magpupuri sa iyo ng panghabang buhay, Panginoon. Kapurit, maraming salamat minsan pa sa dakila mong ginawa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. So sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, iikot po tayo na lagayan para po sa ating mga ginamit po. Ayan, so sige po sa ating pong pagpapatuloy, ayan, katulad po ng nabanggit ko po, ayan, so it is part of our also sharing in the works and deeds of Jesus Christ at tayo po ay magkaroon po ng isang buhay na externally po lagi pong palabas. Ito po yung isang practice natin and that is through our giving. Ayan, so sige po, bago po tayo magbigay, konting reminders po dito po sa inyong kaliwa. Dito po yung tithes and offering box po ng CCC Santa Cruz at dito po yung sa main church. At magsa-start po tayo sa likuran para po tayo po ay organize sa ating pagbibigay. Sige po, tayo pong lahat ay muling manalangin, ating pong itaas sa Panginoong Diyos yung ating mga handog. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa dakila mong biyaya sa amin, Panginoon, na Lord, we're able to give because there is a lavish God who always supplies our needs in the mighty name of Jesus Christ. Kaya po, Lord, dalangin po namin sa umagang ito, Lord, may we bless you, Lord, with the cheerfulness in our hearts, Panginoon, at sa aming pananampalataya na merong Diyos na hindi kami pinapabayaan, kaya naman kami ay masigla at nagagalak sa aming pagbibigay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, hindi namin kayang tumbasan yung iyong mga pagpapala sa amin, Panginoon. Lord, maliit lamang ito na bagay sa iyong paanan, pero rin itong aming gagawin ay simbolo ng aming pananampalataya na merong Diyos na hindi kami pinapabayaan at merong Diyos na lagi naming kasakasama sa takbuhin namin sa aming buhay, Panginoon. Kapurot, tanggapin mo po yung aming handog at higit sa lahat, mapangiti ka namin, Lord, sa aming mga pusong masayang nagbibigay sa umagang ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. So sige po, let us cheerfully give to the Lord sa umaga pong ito. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Yeah.
Inugat na ba ang lahat? Sabi ni Pastor JP. May mga ugat na ba? Yan. Before po tayo magtapos, mga paalala lang po no, regarding sa ating mga ministry. Mga chance na pwede kayo makapag-serve sa Diyos. No? Ito po yung mga ministry opportunities po natin, isa-isain po natin. Baka may mga gustong magbigay ng time. Ito, Tech Team Seminar and Workshop. Sa lahat po, open po to sa lahat na gustong matuto regarding sa pag-manage ng mga technical, katulad ng sa mga sounds, laptop. Kasama ba laptop? O, basta tech team. Kung paano nag-work yun sa taas, kung gusto nyo magkaroon ng idea, open po ito. Hindi lang po ito para sa tech team. Pwede po kayo pumunta dito ng August 9. Anong oras to? Walang time, no? 9 a.m. Basta August 9. I-announce lang po sa FB natin. Yon. Pag interesado po kayo, i-approach lang po sila TJ pala. Yan. Yan. Ito po, kagaya na nabanggit ni Pastor JP kanina, no? Kung gusto niyo pang mas lumalim at ayaw nyong isang beses sa isang linggo lang kayo umattend, meron pa pong pagkakataon para mas lumalim yung pagkaunawa natin sa Biblia at saka sa salita ng Diyos. Meron po tayong new batch ng iLead Facilitator Training ngayong August. Abangan po natin yung exact time. Pero before pa dumating yung exact date, no, pwede na pong mag-approach tayo sa mga leaders natin, sa mga cell group leaders natin, sa mga pastors natin na gusto nyo mag-join. Yung mga hindi pa nakakapag-iLead. Okay? Next. Yan. Yan po, pag may pagkakataon po kayo, sa August 30, punta po kayo dito, almost maghapon po ito. August 30, mid-year planning po. Baka may mga magandang insights na pwede makatulong sa church. Pwede po kayo pumunta para makapagbigay ng mga suggestions. Yan, i-mark nyo na po sa calendar nyo, August 30. And yan, sa mga fellowship po, no, kagaya ng pandagdag din kaalaman, no, kung nabibitin kayo ng Sunday na worship natin, worship service, meron din po mga fellowship ang per cell group, no? Katulad ng kabataan, Resolute para sa mga bago po. Ang Resolute po para sa kabataan, ang Remnant para po sa mga young adult. Nag-meet po sila every second Sunday, 11 a.m. Tapos sa Luminescence, Awesome Men of God, sa mga nanay at tatay, meron po silang fellowship every Saturday po to 6 p.m. Baka hindi lang kayo aware, no? And Diamonds Forever every Sunday po 10 o'clock a.m. meron silang fellowship. Kaya kapag napapahilang kayo dito, pwede po kayo mag-join. Walang judgment po 'yon, no? Makilala niyo yung sino kasama niyong kapatid na kaparehas ng status niyo. And lastly, yan. Wala na? Yan, prayer meeting po every Wednesday po, 6 p.m. Punta po tayo dito. Huwag kayong mag-alala, meron na ring dinner. Kapag galing kayo sa trabaho, pwede kayong dumiretso dito para makapag-dinner na rin kayo with us. Tapos, sabay-sabay tayo manalangin. Prayer chain po, no? Yung prayer chain po natin every Saturday, 5 a.m. to 5 p.m. Pwede nyo pong i-approach si Sister Leia para maka-join sa prayer chain, no? Kayo mismo, tumulong kayo. And after this service, immediately, meron daw po lahat ng mga nag-sign up sa prayer chain at saka part ng prayer chain, meron po kayong meeting. Very, very quick meeting lang, short meeting, no? And also, yan, reminders lang po, Claygo, no? Clean as you go. Tingin niyo po sa ilalim, baka may mga dumi. Kahit hindi po sa inyo yan, malaking tulong kapag pinulot niyo po yan at tinulungan niyo yung bawat isa, tinulungan niyo yung church na linisin din ito. Tapos bring your own bottle hanggat maaari po. Pag pupunta kayo dito, magdala po kayo sariling bottle para kahit paano, kung iinom kayo, available naman yung water sa likod natin, no? Isa pa pong reminder pala, no, sa mga tambourine dancers, meron po kayong training immediately after netong service na to. No? And yan, let us pray for the families of the week. Ito po yung mga ipagpapanalangin natin. Vargas family, no? So Ventura family, pagpapanalangin po natin, and Miss Vida family, no? And yan, Virey family, and Zaragoza family, no? So sabay-sabay po natin ipagpanalangin ng mga pamilyang na nilagay sa screen. Kung wala na po, ini-invite ko po si Pastor JP para i-close tayo sa isang.
Ayun, clarification lang po, yung ating pong iLead, ito po ay para sa mga gustong mag-facilitate or mag-lead na mga iLead groups. Ayun, so kung natatandaan ko po, basta po tayo po ay nakatapos na po ng at least 4 sessions sa iLead, kahit po ongoing pa po yung inyong mga session. If meron po kayo sa inyong heart na, Lord, gusto kong mag-lead ng grupo para matuto rin sila sa mga natutunan ko dito sa iLead, kayo po ay encouraged to attend para po tayo po ay ma-equip sa discipleship po at paano po tayo mag-share ng ating po mga natutunan sa Panginoon na yun. So yun lang naman po additional clarification. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong isara sa panalangin yung ating gawain sa umagang ito. Ayun. Sige po. At after po nating mag-pray, stay lang po tayo para po sa ating sevenfold amen. Ayun, sige po. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa iyong dakilang ginawa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kayo po yung Diyos na malapit sa amin, Panginoon. Kayo po yung Diyos na patuloy na sinasaliksik kami, Panginoon. At Lord, kayo po yung Diyos na patuloy kaming tinatawag palapit sa iyo, O Lord. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong pagtuturo at pagpapaanyaya sa amin, Panginoon, kung bakit kami dapat palalimin pa yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, manatili kaming matatag bilang iyong mga anak. Manatili kami, Lord, na matatag sa anuman po, Lord, na mga pagsubok sa buhay. At higit sa lahat, patuloy ka po naming mapapurihan sa araw-araw namin, Panginoon. At Lord, aming dalangin, bagamat kami ay pansamantalang magkakahiwa-hiwalay, Lord, hindi kami mawalay sa iyong presensya. Yung iyong pagpapala, pag-ibig at kapangyarihan ang siyang sumaamin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at siyang dumaloy, Lord, sa mga tao sa aming paligid. Nang sa gayon, Lord, marami pang makakilala sa iyo at sila ay papapurihan ka rin, Panginoon. Kapo, Lord, minsan pa sa iyo po namin binabalik lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen.